Masayang araw, mga ka-PL. Matagal na pong usap-usapan na ang hakbang ng maisog na kinabibilangan po ni Jun Ibasco na matalik na kaibigan ni Tatay Digong, di umano'y nahaluan po ng mga makakaliwang grupo o itong tinatawag na mga NPA. Tinanong po ito ni Attorney Harry Roque at ni Attorney Trixie Cruz, mga ka-PL, kay Tatay Digong kung gaano katotoo na ang hakbang ng maisog na kinabibilangan po ni Jun Ibasco may mga nakahalong NPA dahil di umano itong si Jun Ibasco, mga ka-PL, nakikipag-ugnayan pa hanggang sa ngayon sa mga NPA. Dati ho kasing NPA itong si Jun Ibasco. Ito ho ang video. Kayo na lamang po ang humusga, mga ka-PL, dito sa mga naging pahayag po ng ating Tatay Digong. Okay? Simulan na po natin ang video. Well, dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa maisog, no? Parang nagkakaroon ng coating, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si Jun Ibasco daw, si Kabsec, ay dating NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa maisog? May NPA pa ba? Wala na hong NPA. Yes. Matagal na nawala ang NPA. Si Jun Ibascos surrendered in Holi pala. Then, noong Cory Revolution, matagal yan sa barak sa Philippine Constabulary noon. Matagal na huli yan. Nag-plane daw yan sa North Cotabato. Ginapang ng Scout Rangers na huli siya. So, ako yung prosecutor nila. Fiscal ako eh. So, nag-uumpisa na kami sa trial nila. Ako yung fiscal. Sila yung mga akusado. Pero alang-alang naman na mag-aawayin ko pa sila. Paglabas ko, karaming mga Sparrow kaya dito sa Mindanao noon. So, hindi naman ako nagsasabi ay surrendered to their basta magandang loob lang ako, but I was prosecuting them. Naputol yung process kasi nag-correct. Na-release siya. Nung na-release sila, most of them, itong nahuli ng mga sundalo natin, ang husay ng mga sundalo natin, buong Mindanao Commission ng Komunista Party, the ruling organization ng Communist Party dito sa Mindanao, was the COMID, the Mindanao Commission of the Communist Party of the Philippines. Sila Ibasco, bibili nga kapaning, anak ng sundalo yun. Nahuli yan sila lahat. So yan si Ibasco, ako ang magpo-prosecute. Ang problema, wala naman silang maano, kasi ang nanay ko, medyo may aktivista talaga yun. Pero hindi naman komunista yun. Ang mga pamilya nila, ibinigay nila sa nanay ko. So, ang nanay ko naman, dinila nila sa bahay namin. Kung balay ka na. Pero hindi na ako nakatira doon. Fiscal ako, naghiwalay na ako. Pero yung bahay namin, puno ng mga komunista. Magpunta ako doon sa nanay ko kasi may kailangan ako. Maraming activity yun. May Friday meeting, Friday prayer, gano'n.
Tapos dito sa kwartong ito, 2 komunista, 3 komunista. Yung mga asawa nila, inalagaan ng nanay ko kasi hindi naman pwede na ipasok mo sa kulungan. So, yun ang ano namin. Ang nanay ko ang sikreto doon, if you want an answer. Kasi kinukup niya yung mga pamilya. Pati ako, nasali na rin. Kasi kung punta ako, ilang alaw naman yung punta sa bahay niya. Hindi mo papansinin. Kilala ko yan sila. So, magkaibigan kami. Yung nagprangka ako sa military, kay General Tangato sa naging PC pa noon ng pulis. Sabi ko, sir, ako yung prosecutor. Ako lang naman ang prosecutor na hindi naman sa pang-ano, not to derogate yung mga prosecutors noon. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination, pati police, araw-araw dito sa Davao noon, magtanong kayo taga Davao, araw-araw sa Davao noon, 1-2 pulis, bagsak. Sundalo, bagsak. Pagsakay ng bus, bagsak yan. Pagsakay ng sasabayan. Ganon dito sa Davao, Mindanao noon. Kaya walang kursunada magtanggap. So yung boss ko, the late boss namin, sige, ikaw mag-handle nito. Kasi yung lahat ng high-profile kidnapping, alam mo, Mindanao, lawless kan walang magtanggap ng kaso. Ako naman, pag sinabi ng may oath of office So, pag binigay sa akin, na, dito. Yung gustong pumatay dito, kasi gusto ko rin ng makipagbarilan sa kanila. Sige. So, doon ako nagkumuha ng reputasyon. So, binigay na ka. Pag sinabi ko sa military na nakaibigan ko yan, ha? Kasi ang nanay kung may tiwala kayo, kung wala kayong tiwala, maghanap ng ibang prosecutor. Wala na iba. Takot. Pero sinabi ko rin sa kila Johnny Basco, pag pinosecute ko kayo, talagang tuduhin ko kayo. Pag ako ang nag-prosecute sa inyo, kaibigan tayo, pero pagdating sa korte, do not walang sa'yo pigil-pigil. Talagang tutuhanin ko. Trabaho ko I have to be true to my or else mawala ang respeto ninyo sa akin. So, itong mga allegations, sir, kay Sir Jun, hanas lang. Totoo yan. Yung komunista siya. Well, yeah, pero ang allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog rally. Totoo naman kasi lahat ng maisog lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng chief of staff CABSEC, sir. So ang City Hall noon sa panahon dito, chief of staff sa mayor kayo. puno ng NPA, alam ng Davao, buong Davao alam nila na ito, sabi ko, kisa kalaban ito natin itong mga gagong to, mag-aksat pa tayo ng buhay pati bala, kunin ko na lang, dito na lang kayo, ginawa ko mga casual, trabaho ko, yan, dito, magtrabaho kayo. Magtrabaho sila. Magtrabaho. Di, medyo, panahon ko, naging peaceful ang Davao. Pag-upo ko, alam na, taga Davao yan. Alam mo na, sinasabi ko na, ang totoo, nag-taper off ang insurance. Hanggang umakyat ako ng bukid araw-araw, pinababa ko na nasabi ko, tama na. Tama na, sabi ko. Kaya naging insurgent-free ang Davao. Una ang Davao na. Yun din naman, sir, yung formula niyong presidente kayo. May amnesty, tapos merong NTF-LCAC na nagdadala ng pera sa mga barangay na rebel-infested, nagkakaroon ng economic opportunities. Pagka may ganun, sir, mas madali talaga sumurrender. Si Jude Ibasco yung
brain child niya yun, doon sa Malacanang. Kasi alam niya paano. Hindi niya direktang sinabi, mga ka-PL, na oo, ang maisog, may mga nakahalong NPA. Walang ganon. Ang sinabi lang ni Tatay Digong, mga ka-PL, oo, totoo man na dating NPA si Johnny Basco, pero yung pinunto niya talaga, yes, ngayon ang maisog, mayroong NPA kasama ni Johnny Basco kasi nakikipag-ugnayan pa si Johnny Basco sa NPA. Walang ganon. Yan. Kaya, hindi ako napapahinaan ng loob, mga ka-PL, na sumuporta pa rin sa maisog. Sa bagay, kami mga vlogger, KOJC, MAD, Hakbang ng Maisog, at kung ano pa mang mga bagong grupong lalabas, susuportahan ho namin kasi nagko-cover lang kami. Ngayon, kung ano man ang inyong komento, ang inyong mga narinig at napanood sa mga naging pahayag ni Tatay Digong, kayo na lamang po ang humusga. At kung ano man ito, paki-comment lang po. Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.